Hi guys! Sa videong ito guys, no, pag-uusapan naman natin yung tungkol naman sa mga lasinggo na tao or in English, drunkards. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon, no, marami talaga ang naiengganyo sa gawain na ito, yung paglalasing. Lalo na kapag mga weekends or may mga okasyon, makikita mo talaga na may mga nagiinuman, may mga tao na naglalasing or may mga nakikipag-inuman sa mga barkada nila or sa mga kapitbahay nila. Reality talaga natin ito ngayon guys, no? Kaya pag-uusapan natin dito kung normal nga ba na gawain ang paglalasing or kung kasalanan nga ba siya sa Diyos. I-share ko siya sa inyo guys, no? Kasi itong paglalasing na ito ay isang gawain ko din ito noong ako ay hindi pa born again, kasi ako ay lumaki sa mga magulang na mga lasinggero at lasinggera. Kaya ano pang aasahan nyo, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Kaya kaming mga anak, ganun din kami, mga lasinggera, puro kami babae, pero mahilig kaming uminom. Pero may nangyari sa buhay ko na dahil sa paglalasing, no, nagbigay ito ng kahihiyan sa buhay ko, no, kaya talagang doon ko na-realize na itong paglalasing na ito ay walang maidudulot na maganda sa buhay ko. Kaya doon ko naisip na itigil yung aking paglalasing, no, noong na may na-experience ako na hindi maganda sa paglalasing ko, no. Kaya ikukwento ko siya sa inyo, isi-share ko siya sa inyo, baka sakaling mapulutan ninyo ng aral, no. So, papatunayan muna natin dito sa Bible guys, no, na ang paglalasing ay kasalanan sa Diyos guys, no. Ito ay ipinagbabawal ng Diyos na gagawin natin, no. Patunayan natin sa Bible. Basahin ko sa inyo yung nakalagay sa Proverbs chapter 23 verse 20 to 21. Be not among drunkards or among gluttonous eaters of meat, for the drunkard and the glutton will come to poverty, and slumber will clothe them with rags. Anong ibig sabihin? Huwag daw kayong tumulad sa mga lasinggo or yung mga matatakaw kumain ng karne, yung mga matatakaw mamulutan. Kasi ito daw gawain na ito, maglalagay daw sa inyo sa kahirapan, di ba? Ito yung magiging dahilan para maghirap kayo. At saka, sa pamamagitan ng paglalasing nyo, magiging ang tingin sa inyo ng tao ay magmumukha na lang kayong basahan. Kasi 'di ba, syempre kapag naglalasing ka, paglasinggo ka, wala ka ng ganap sa buhay mo, wala ka ng ginagawang trabaho or magiging tamad ka na kasi ang focus mo andoon lang sa sa pag-iinom, 'di ba? Andoon sa kainuman mo, nandoon ka na lang. Minsan maghapon pa, 'di ba? Kasi itong mga nag-iinuman na 'to, hindi titigil hangga't hindi na-satisfied yung nila, katawan nila. Talagang hindi titigil hangga't hindi nalasing ng maigi, 'di ba? Kaya ang tingin ng tao sa iyo, wala ka ng kwenta, mukha ka na lang basahan, mamaya may nagustuhan ka pa, may gusto kang ligawan, malaman ng pamilya, aayaw sa'yo yung pamilya ng babaeng nagustuhan mo kasi tingin sa'yo lasenggo, tingin sa'yo walang mangyayari sa buhay mo, di ba? Tingin sa'yo hanggang doon ka na lang sa paglalasing, kaya magmumukha ka na lang basahan sa paningin ng iba dahil ikaw ay lasenggo. Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito. At saka basahin naman natin sa Ephesians chapter 5 verse 18 naman nakalagay dito. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Anong ibig sabihin? Huwag ka daw maglasing ng alak, di ba? Kasi ito daw ay pagwawaldas. Siyempre, di ba, hindi ka naman tatagay kung hindi ka gagastos kasi wala namang libre na alak sa sa tindahan, di ba? At saka nakakahiya naman sa ikainuman mo kung ikaw ay magpalibre na lang, di ba? Wala ka talagang gagastusin. Siyempre, gagastos ka. So meaning magwawaldas ng pera itong na to, itong pag-iinom na to, no, gastos lang 'yan, no. Wala namang magandang maidudulot sa buhay natin. Dapat daw ninyong gawin, be filled with the Spirit, 'di ba? Be a follower of Jesus, 'di ba? Kita nyo naman si Jesus Christ kung ano yung mga gawain niya, di ba? Kung ano yung mga pag-uugali niya. Siya ay holy, siya ay sinless, hindi niya gawain itong pag-iinom na to, di ba? Gumawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos kasi itong pag-iinom na to, hindi ito kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ipinagbabawal niya ito sa atin, di ba? Tapos basahin din natin dito sa Proverbs chapter 20 verse 1 naman. Wine is a mocker, strong drink is brawler, and whoever is intoxicated by it is not wise, di ba? Ang wine daw ay manunuya, di ba? At ang yung strong drink ay
palaaway daw. Tapos sino man daw yung nalalasing nitong alak na to, hindi daw kayo wise, 'di ba? Hindi kayo nag-iisip ng ng tama kasi 'di ba itong wine na to, kapag nalasing ka na nito guys, no? Lahat na lang ng masamang ugali mo lalabas na dito, 'di ba? Lahat as in pati mga lahat ng baho mo lalabas na kapag ikaw ay lasing na, wala ka na sa katinuan mo. Kahit pa yung sikreto mo, binubulgar mo na, 'di ba? At saka dahil sa kalasingan, minsan yung iba nag-aamok, naghahanap ng away, 'di ba? Tingnan niyo nga yan kung ano ang maidudulot na nitong pag-iinom na to, no? Wala talagang maidudulot na maganda dahil bukod sa yung iba maoy, nag-aamok sila kapag lasing. Yung iba naman, kung ano-ano nang ginagawa, nang nang huhusga na ng kapwa nila, nang lalait na ng kapwa nila kapag lasing na, 'di ba? Kaya ito ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, kung ikaw daw ay nagpapainganyo nitong na to, itong paglalasing na to, hindi ka daw matalino, 'di ba? Hindi ka daw nang-iisip ng tama, 'di ba? Kasi wala namang magandang maidulot sa buhay mo, bakit mo pa ginagawa, 'di ba? Isa lang itong kahibangan itong pag-iinom na ito, 'di ba? Mag-iinom ka, gagastos ka na, magbibigay pa ng kahihiyan sa iyo, 'di ba? Walang magagandang maidulot itong pag-iinom na to, guys, sa totoo lang, no? Tapos basahin naman natin sa Isaiah chapter 5 verse 11 naman, "Woe to those who rise early in the morning, that they may pursue strong drink, who stay up late in the evening, that wine may inflame them," 'di ba? Ito daw mga tao na gumigising ng maaga para makikipag-inuman sa mga kainuman nila, no? Hanggang gabi nakikipag-inuman sila, no? Tapos kinukonsume na yung katawan nila ng alak hanggang gabi, 'di ba? Pag nag-iinom ka, ang init sa katawan nito, mag-aalab ang katawan mo, 'di ba? Kinabukasan, anong mangyayari sa iyo? Matinding kalungkutan ang mangyayari sa iyo dahil bukod sa magkaroon ka ng hangover, masakit yung katawan mo, mahihilo ka pa, ubos pa yung pera mo, 'di ba? Kaya ang walang magandang maidudulot itong pag-iinom na ito, matinding kalungkutan ang idudulot nito sa buhay niyo pagkatapos niyo mag-inom kinabukasan. 'Yun ang magiging resulta, 'di ba? Maubos yung budget mo, maaaring wala na kayong pambili ng pagkain dahil inubos niyo na sa bili ng alak, 'di ba? Magbibigay pa ng kahihiyan sa iyo, tapos magbibigay pa ng sakit sa katawan mo. Grabe ang hangover kapag nalasing ka, 'di ba? Yung sobrang kalasingan mo kinabukasan, asahan nyo yan na sobra ang hangover, kasi yan ay danas ko nung ako ay lasinggera pa. Tapos basahin naman natin dito sa Habakkuk chapter 2 verse 15 naman, "Woe to you who make your neighbors drink, who mix in your venom, even to make them drunk, so as to look on their nakedness." Anong ibig sabihin? Ito daw mga nakakalungkot daw isipin itong mga tao na nilalasing nila yung kapitbahay nila, no? Nilalaso nila yung utak ng kapitbahay nila sa pamamagitan ng alak, no? Kasi nga, sa tulad nga ng sinabi ko, kapag ang taong lasing, nahuhubaran na kasi lahat na ng sikreto ibinubunyag na. Yung pinakatagutagong sikreto nila, inilalabas na nila sa mga kainuman nila kapag sila ay lasing na dahil wala na sa katinuan, no? Imbis na sikreto na ibubulgar nila sa iba. Kaya ito ang ibig sabihin nito, na kapag lasing na ang tao, nahuhubaran na, lahat lumalabas na yung katotohanan, 'di ba? Sinasabi na nila lahat ng katotohanan sa kainuman nila na hindi nila dapat sabihin, 'di ba? Na ikukwento nila dahil nga wala na sa katinuan, dahil nalaso na yung utak nila ng alak. Ito ang ibig sabihin nitong Bible verse na ito. At saka basahin naman natin dito sa Genesis chapter 9 verse 21 naman, "He drank of the wine and became drunk and uncovered himself inside his tent." Ibig sabihin, uminom siya ng alak, nalasing siya, ang resulta, nakita niya yung sarili niya nasa loob ng higaan niya. Wala nang saplot, 'di ba? Naranasan niyo ba yung ganun, guys, na hindi niyo alam na wala na kayong saplot, na nasa loob na kayo ng higaan niyo, wala na kayong takip, hindi niyo alam, baka mamaya na-rape na pala kayo kasi wala na kayo sa katinuan, wala na kayong malay dahil sobrang lasing na kayo, hindi niyo na alam kung ano yung nagaganap. 'Di ba? Habang kayo ay lasing, hindi niyo alam kung ano yung nangyari, pwede kayong ma-rape, 'di ba? Pwede kayong mapagsamantalahan ng mga kainuman niyo sa sobrang kalasingan niyo. 'Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, 'di ba?
At saka, basahin naman natin dito sa Nahum chapter 1 verse 10, like tangled thorns and like those who are drunken with their drink, they are consumed as stubble completely withered. Diba? Itong mga lasinggero na to, inahalin tulad kayo sa tinik, sa gusot na mga tinik, di ba? Kasi nga, lasinggero, parang ano na kayo, tinik na kayo sa lalamunan ng mga pamilya nyo, no? Tinik na kayo, parang ano kayo, pabigat na kayo sa pamilya nyo. Kasi nga, itong mga lasinggero na to, wala nang nagagawa, di ba? Hindi mo na mautusan kasi nga, nandoon sa inuman, hindi na makapagtrabaho kasi nga, nandoon sa inuman, di ba? Parang nilamon na ng alak yung pagkataon nyo. Wala na kayong nagagawang tama. Wala na kayong naiambag sa pamilya nyo. Wala na kayong naiambag sa sa buhay ng ibang tao kasi nga nilamon na ng alak yung katawan nyo, nilamon na ng alak yung pagkatao nyo. Nagiging pabigat na kayo sa pamilya nyo. Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Tapos basahin naman natin dito sa Proverbs chapter 23 verse 21. For the heavy drinker and the glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe one with rags. Tulad nga ng sinabi ko, ito yung yung pagkalulong nyo sa alak nyo, sa pagiging lasinggero-lasinggera nyo, ito ay ang magbibigay ng kahirapan sa inyo kasi nga, tulad ng sinabi ko, hindi ka naman iinom kung ikaw ay walang pera, kung ikaw ay hindi gagastos dahil wala namang libre na inumin sa tindahan. Kailangan mong maglabas ng pera, kailangan mong gumastos hanggang sa maubos na yung yung pera mo. Hindi ka titigil ng kakainom hanggang maubos na yung pera mo, hanggang sa magmukha ka na lang basahan, di ba? Magmumukha ka na lang basahan. Paglasing ka na, saan-saan ka na lang humihiga, di ba? Saan-saan ka na lang natutulog. Minsan pa nga nasa lupa na, hindi na kayang tumayo kasi nga sobrang kalasingan, wala nang balance, wala nang lakas, kaya kung saan-saan na lang natutulog, 'di ba? Kung saan-saan na lang sila nakikita na na humahandusay na lang, magmumukha ka na lang basahan sa paningin ng ibang tao, 'di ba? Parang wala ka nang kwenta sa paningin nila. Totoo naman kapag lasing, 'di ba? Reality talaga to, no, na mga lasinggo, yung sobrang lasing, nakikita mo na lang sa gilid ng kalsada, makikita mo tulog na tulog, walang malay, di ba? Grabe ang kahihiyan na ibibigay sa inyo nitong paglalasing na ito, tapos ginagawa nyo pa din, di ba? Wala namang may dudulot na maganda sa buhay nyo Tapos anong sabi ni God dito sa mga taong lasinggo, 'di ba? Anong parusa sa mga taong lasinggo? Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Nakalagay dito ba? Kahit yung mga lasinggero, hindi ninyo ma-inherit yung kingdom ni God. Hindi kayo magkaroon ng eternal life kapag kayo ay nasa kabilang buhay na. Dahil nga, mahigpit niya na ipinagbabawal na tayo ay huwag maglalasing. Kasi lahat na ng kasamaan na gagawa natin kapag tayo ay lasing. Kasi isi-share ko lang sa inyo yung story ko, guys, dahil sa paglalasing na ito, grabing kahihiyan yung binigay sa akin itong pagiging lasinggo, Kasi dati nga, tulad ng sinabi ko, ako ay isang lasinggera din kasi nga lumaki ako sa pamilya ng mga lasinggero-lasinggera, kaya ako ay nakamulatan ko na siya. Kaya noong ako ay nagtatrabaho pa, lady guard pa, kapag saan ang gimmick ng mga kasamahan sa trabaho, andun din ako. Kapag may mga birthday yung mga kasama ko, andun din ako. Talagang nakikipagsabayan ako sa pag-iinom, Tapos isang araw, nangyari na lang, Christmas party namin ng mga lahat ng gwardiya, Christmas party namin. Siyempre, ang saya, ang daming alak. Ako naman, nakikipagsabayan talaga ako ng pag-inom kasi nga sanay na ako. Akala ko hindi ako malasing ng todo kasi walang kain, walang masyadong kain. Nag-inuman na kami, wala pa kaming mga hapunan. Doon tinamaan ako, sobrang grabe yung tama sa akin na ang saya-saya nila ng mga na ang mga kasamahan ko sa trabaho. Ako tulog na tulog, tapos suka ng suka. Yung katabi ko na kasamahan ko sa trabaho ko, siya yung tagasahod ng suka ko. At saka, kahit pagpunta ko ng CR, hindi na ako makatayo doon sa sa loob ng CR. Kailangan pa akong alalayan ng kasama kong babae para makatayo, di ba? Tapos kinabukasan nun, grabe, tampulan ako ng tukso, di ba?
kahihiyan ang ibinigay sa akin. Kinabukasan, grabe ang hangover ko. Kinabukasan, sakit ng ulo ko. Hindi pa ako nakapasok. 2 araw na ininda ko yung aking hangover. Tapos pagpasok ko pa, pinagtawanan ako ng mga kasama ko. Pinagchismisan nila ako. Dahil sa nangyari nga, ginawa ko pang tagasahod ng suka ko yung yung katabi kong kasamahan ko sa trabaho, di ba? Doon talaga nung nagpasalamat ako kay God no na nangyari yung nung ganong pangyayari no, kasi doon ko naisip na yung paglalasing pala, yung pag-iinom ay wala talagang magandang maidudulot sa buhay ko, dahil nagastusan na ako kasi nag-ambag-ambag kami, Christmas party, ang laki ng ambagan namin. Binigyan pa ako ng kahihiyan, binigyan pa ako ng sakit ng ulo na 2 araw na grabe yung hangover na naranasan ko. Sobrang sakit ng ulo ko na parang ikamatay ko na siya. Parang yung hangover ay parang nakakamatay na. At saka yung kahihiyan na ibinigay sa akin na pinagtawanan ako ng mga kasama ko. Binidyo-bidyuhan pa nila ako para ipakita sa akin kung ano yung mga ginawa ko noong nalasing ako, di ba? Wala talaga siyang magandang guys, wala siyang maidulot na maganda sa buhay natin yung pagiging lasenggo, no? Kasi bukod sa bigyan ka na ng sobrang kahihiyan, sa sobrang kalasingan mo, hindi ka na makatayo. Sa sobrang kalasingan mo, pantalon mo, pag nag-CR ka, hindi mo na maitaas dahil wala ka ng lakas. Dahil nga sobrang lasing mo, kailangan ka pang tulungan ng ibang tao para itaas yung pantalon mo. Sobrang kahihiyan ang inabot ko noong doon ko na-realize na ang paglalasing talaga ay hindi maganda. Kaya itinigil ko siya, no? Dahil na-realize ko na walang maidudulot na maganda sa buhay ko, no? Hindi ang paglalasing ang sagot sa hindi ang paglalasing ang sagot para maging masaya ang tao, no? Dahil ito ay magbibigay pa ng ng matinding kalungkutan sa iyo. Kasi kung ito ay nakagawian nyo man, kung ito ay gawain nyo man sa ngayon, no? Sana maisipan nyo na ang paglalasing talaga ay walang magandang maidulot sa buhay nyo bukod sa nagkasala na kayo sa Diyos. Ito pa ay maglalagay sa inyo sa kahirapan. Tuturuan pa kayo nitong paglalasing na ito para maging tamad. Wala na kayong magawa sa buhay nyo, kundi mag-iinuman na lang maghapon. Mawawalan pa kayo ng time sa pamilya nyo, imbes na yung weekends para sa pamilya nyo kasi wala kayong pasok. Dapat kasama nyo yung pamilya nyo, asawa at anak nyo, kasama nyo sana. Barkada ang kasama nyo at nag-iinuman kayo maghapon, di ba? Nawawala na kayo ng oras sa pamilya nyo. Nawawala na kayo ng oras pati sa sarili nyo. Hindi nyo na maasikaso yung sarili nyo. Lalo pa kay God. Paano pa kayo magkaroon ng oras kay God? Ang time nyo nandoon na sa alak, nandoon na sa pakikipag-inuman nyo na hindi nyo na magawang magdasal kasi wala na kayong malay, matutulog na lang kayo. Sa kalsada na lang kayo nakakatulog, minsan hindi pa kayo nakakauwi ng bahay. Paano pa kayo magkaroon ng time sa Diyos? Kaya talagang ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa atin ng Diyos na huwag nating ugaliin itong paglalasing na ito, no? Kaya sana no, lahat ma-realize na ang paglalasing ay walang maidulot na maganda sa buhay nyo. Wala talaga. Dahil itong alak na ito lalamunin ang buong pagkatao nyo, no? Sana ma-realize nyo sa sarili nyo, no? At maitigil nyo na itong hindi magandang gawain na to, no? Tulad ng sinabi ko, hindi naman sa pilitan, ako ay nagpapaalala lang sa mga taong walang alam na ang pag-iinom ay kasalanan sa Diyos. Ito ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Ako ay nag-guide lang sa inyo para malaman nyo rin ang katotohanan. Baka sakali na sa pamamagitan ng video na ito, no, matigil nyo itong hindi maganda na gawain na to, no. Sana guys, no, kung gusto natin na ma-inherit natin yung kingdom ni God, kasi tulad ng binasa ko sa scripture, ang mga lasinggo ay hindi magkaroon ng eternal life. Hindi nila ma-inherit ang kingdom ni God, kaya kayo, kung gusto nyong magbago, hindi pa naman huli ang lahat, kung gusto nyo na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, itigil nyo na itong paglalasing na ito dahil ito ay ayaw ng Diyos na gagawin natin dito sa lupa, no? Sana guys, no, ma-realize nyo sa sarili nyo at maisipan nyo na magbalik loob na sa Diyos at ihingi nyo ng tawad itong kasalanan na to, no? Humingi kayo ng tawad sa Diyos, magsisi kayo dahil hindi naman imposible na kayo ay patawarin ni God dahil tayo ay tinubos na ni Jesus Christ sa lahat ng mga kasalanan na ating nagawa. Kailangan lang nating magsisi. Kailangan lang nating humingi ng tawad at maging born again, di ba? Para tayo ay lumakad na sa matuwid na daan. Ang sundin natin ay yung will ni God, kung ano ang kalooban ni God sa buhay natin. Hindi yung mga evil desire ang ginagawa natin dito sa mundo, no?
So guys, no, hanggang dito na lang yung aking video. Sana may natutunan kayo sa akin, no. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.